Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Asalo Campo. So, ang topic po natin for today ay meron ka bang ganap na kapayapaan? At mayroon tayong concept na sufficiency of Scripture. Ang sabi po rito, the sufficiency of Scripture means that the Bible contains all the words of God's we need for salvation, faith, and obedience. God progressively revealed His Word throughout redemptive history, culminating in Christ and the completed canon. Today's Scripture is not lacking but fully equipped believer for life, godliness. This is the meaning of sola scriptura. At may kita na natin ito sa Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or eat in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditate on his law day and night. That person is not like a tree planted by a stream of water, which yield its fruit its season, and whose leaf does not neither whether they do prosper. At ngayon naman po, share ko po yung mga natunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa ating teaching. First teaching, the Bible is sufficiency in wisdom. So, yung Bible pala, marami siyang kaalaman or busog siya sa wisdom of God. Sa second teaching naman natin, the Bible is sufficiency in salvation. So, yung Bible po pala, busog din po pala siya sa salvation na ating makukuha through our God. Sa third teaching naman natin, the Bible is the sufficient in revelation. So, busog din pala sa revelation yung Biblia na kung saan binabahagi niya yung nangyari sa mundo or sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Ngayon naman dadako tayo sa ating application. First application, dig deeper to find God's treasure. So, kailangan pala natin mas pag-aralan pa yung Biblia upang sa ganun mas malaman natin yung totoong kahalagahan ng Panginoon sa buhay natin. Sa second application naman, develop a habit of applying wisdom. So, yung mga nababasa natin sa Bible, if we have knowledge about the Bible, so we should have wisdom sa ating puso na nai-apply natin siya sa buhay natin. Ngayon naman sa third application, decide within biblical boundaries. So, kailangan pa na natin mag-decide sa mga ginagawa nating bagay within sa Bible, and syempre yung mga boundaries natin dapat nalalaan sa Biblia. Ngayon naman dadako tayo sa ating discussion. Why do we have to stay within biblical boundaries to keep our peace? So, para sa akin kasi, yung Bible is napakamalaking bagay sa buhay natin na ultimo sa pagdidesisyon natin, kailangan natin mag-rely sa salita ng Diyos. At sa ating alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na sobrang mahalaga yung Biblia sa buhay natin, hindi lang sa pagdidesisyon, kundi sa kung anong kalagahan ng Diyos sa puso natin. And how can you practically apply devotion? So, may apply ko sa sarili ko. Natutunan ko ngayon na yung mga binabasa natin sa Biblia should have a wisdom sa ating puso at sa ating buhay na rin. Hindi yung, yes, may knowledge tayo, but then hindi natin sinasa puso or ginagawa yung wisdom na pwede natin makuha. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.